Pinagsasaksak ng mga di pa nakikilalang sospek ang investigasyon at ang mga pinakabagong detalye sa nakakagulantang na balitang ito ang tinutukan ng Showbiz Central Map. Matinding pangyayaring pinuntahan. Huwebes ng gabi nang isinugod ang premyadong aktres sa Antipolo District Hospital matapos magtamo ng 7 stab wounds at itapon raw sa talahiban sa barangay San Luis. Natagpuan si Miss Pilar Pilapil doon sa Piedad Blanca, Barangay San Luis, Antipolo City with stab wounds ng concerned citizen and dinala sa Antipolo District Hospital for treatment. And they reported the incident to the police, Antipolo Police, and subsequently she was brought at Medical City in Ortigas. Alas 7 ng gabi nang umalis raw si Pilar sa isang mall sa Ortigas upang makapagtagpo sa kanyang pamangkin na si Rosel Rosalem Peñas sa Marikina para sa isang transaksyon. Sa initial interview nila kay Miss Pilar Pilapil, accordingly, nakapark daw sila dun sa may river banks, and with a lady companion in the person of Rosel Rosalem. And then for unknown reason, there are 2 male factors na pumasok dun sa sakyan nila, and then kumandered sila papunta nga dun sa Antipolo. And then pagdating nga dun sa Barangay San Luis, yun nga, sinaksak na siya, si Pilar Pilapil, at dinamp, Ayon sa investigasyon, tinangay raw ng mga sospek ang sasakyan kasama ang pamangkin ni Pilar. According to Pilar Pilapil, hindi naman sa kanya yung sasakyan dun kay Rosel Rosalem. Kaya hindi niya maibigay rin kung anong plate number, but it look like Kia. Para Kia car. Ayon sa mga residenteng rumusponde sa kanyang paghingi ng saklolo, hindi na raw halos makilala ang aktres nang matagpuan nila ito. Nakita ko po dito po siya. Sigaw po na sigaw, humihingi po siya ng tulong. Po, may mga pasa-pasa po at saka may mga tama ng saksak sa dito. Mga gamit, may dala ba siya? Wala po. Kahit chinilas, wala. Nakapaalam po siya. Artista pala. Kilala po namin siya, pero po yung gabing po yun, hindi po namin siya makikilalang artista kasi po duguan po siya. May mga pasa po, sabog pa po yung buhok niya. Ito, pinakita pa nga niya dito. Saka dito. Dito, tinamaan siya. May sapok ata dito. Ay, saan ka kako galing? Diyan nga ako sa may Talaiban. Ay, diyan tinuro namin diyan sa Talaiban. Nagpunta na siya dito. Kaya dinala naman, sinakay siya ng pick up namin dito na nakaparada, dinala sa ospital. Base rin sa initial report ng pulisya, ang babaeng sinasabing kasama raw ni Pilar nang maganap ang insidente ay di pa rin Totoo yan, natutuntun. Until na wala pa tayong lead yung sa whereabouts ni Miss Rosel Rosalem. However, yung investigador natin nakatutok pa rin dun sa Medical City, and according to him, medyo stable na si Miss Pilar Pilapil. Kahapon sa Star Talk TX, nagbigay ng pahayag ang anak ni Pilar na si Pia Pilapil at humingi ito ng paumanhin sa pansamantalang pananahimik ng kanilang kampo. Nakausap po ng Star Talk ang nag-iisang anak ni Miss Pilar Pilapil na walang iba kundi si Pia hinggil sa nangyari sa kanyang ina. Humihingi po ng paumanhin si Pia sa kanilang patuloy na pananahimik tungkol sa nangyari, at si Miss Pilar Pilapil na raw di umano ang nakiusap na huwag muna silang maglabas ng anumang pahayag. In due time ay magsasalita rin umano sila sa naturang insidente. Agad namang nagpaabot ng suporta ang mga kaibigan ni Miss Pilar sa showbiz. Happened to Pilar, and we were really shocked, But we heard that she's all right. Pilar, just hold on to Jesus. He will protect you. The industry should pray for everyone, for our safety. We love you, Pilar, and God bless. Pagaling ka kaagad. We love you. Yes, now this is one of the most shocking news talaga these past few weeks, Pia, na
unexpected talaga. Well, also because of the violence involved Yes. in the incident, no. Imagine being stabbed multiple times. Pero and it's another case na parang the more details you find out about it, the more mysterious it becomes. Yes. For instance, merong bagong development about how yung kasama ni Pilar dun sa kotse, yung pamangkin ng asawa niya, Thursday night was when the incident happened. Friday morning, apparently, the husband of Miss Pilar Pilapil got a text from yung kasama niya sa Rosel, kotse, if si I'm not Rosel, mistaken, yung yeah. pamangkin, saying na parang pasakay na po ako ng taxi, mauubos na po ang baterya ko. That was all the text that the husband got, which Okay. is very curious because if you come from an incident like that na parang may sinaksak, inabduct kayo, na carjack, Nakakagulat na yun No lang yung mention text. of that. Oo, Oo, yun lang yung text. whatsoever. Pero another angle na pwede rin dyan, Pia, naisip ko lang ngayon, na baka naman hindi siya talaga yung nag-text. Baka may ibang gumamit lang ng pangalan. So, ito po ay lahat ng ito ay mga haka-haka lang. And also, that's why we're relying on the police, na sana po sa mga investigators, na sana talaga matunton at mahanap na po kung sino talaga ang gumawa ng ito kaya Miss Pilar Pilapil. Actually, my mom called me yesterday, kaya ko siya nabalita sa Twitter kagad because my mom called me, who's very close with Miss Pilar Pilapil, and I know ninang pa nga siya ni ate. So alam kong close sila ng parents ko, and How is she doing na nakatrabaho na rin siya ni Chard. 2 beses na siyang nag-portray as Chard's mom. So naging malapit na rin siya kay Chard. Kaya when we heard this news, talagang sobrang nasad at na-shock kami. And my mom got updates kasi they went, and sabi niya na talagang nahihirapan pa rin daw talaga si Miss Pilar, and there were 7 stab wounds, 7 po yung kanyang saksak. Most of it were in the back, pero ang pinakagrabe daw talaga is the one by the arm, underarm. I know So- that she was continually pleading for mercy from the 2 men who entered the car, and eventually, like, one of them stabbed her. And before that, she kept on pleading for mercy, asking them na Patawan na lang. to spare their lives, Oo. kunin na lahat, pera, kotse, lahat, just not to harm them. Yeah. And she even, nagpakilala pa siya eh. Sabi niya, I'm Pilar Pilapil, I'm an actress, maraming makakakilala sa akin. But apparently, hindi siya na-recognize, and even if she's a celebrity, she wasn't spared. Pero also, Pia, gusto ko ring banggitin yung mga tumulong kay Miss Pilar doon sa Antipolo na hindi sila nagdalawang isip na tulungan si Miss Pilar at dalhin sa nearest hospital. At least alam natin, meron pa rin tayong mga kababayan po na pwede nating takbuhan when we are in harm, di ba? Also, another question is, ano na nangyari dun sa companion ni Miss Pilar, the pamangkin of her husband? Yes. There's no word about her whereabouts up to now. So marami pa pong katanungan, marami pong dapat sagutin ang mga investigators, and in due time po, we will try to reach Miss Pilar Pilapil and her family, but we do give them this privacy and this space right now. Okay, and of course, we wish for her speedy recovery at sana maresolba ang Yes. krimen na ito. Yes. The good thing is she was able to identify and Yes. describe the itsura of her abductors. So Miss Pilar, we are praying for your speedy recovery. Kayo po ay magpagaling, and in due time po, sana po kayo ay makausap namin. Samantala, mga taga-Showbiz Central, another sad story in show business. AJ Perez pumanaw sa isang road accident sa Tarlac. Ang aming nakalap na impormasyon tungkol sa aksidente, pati na po ang mga reaksyon ng Kapuso Stars na malapit sa kanya, narito po. Young actor AJ Perez namatay sa isang aksidente. Kagabi, unang kumalat sa social networking sites na Twitter at Facebook ang balitang namatay na raw sa isang aksidente si AJ. Ayon sa initial reports, pauwi na galing Dagupan ng aktor matapos niyang mag-perform sa isang event nang mag-overtake ang sinasakyan niyang van sa MacArthur Highway sa Tarlac. The Nissan Urban traveling toward south direction. Upon reaching the place of incident, the vehicle overtook the vehicle 3, yung 10-wheeler truck po, and on the process collided with the incoming
vehicle. Northbound yung sa partas po, parang kasagyan po to. As a result of the impact, the vehicle 2 pushed sideward and hit vehicle 3. Dahil nag-alangan ang kanyang driver, sumalpok daw sa isang truck at bus ang kanilang sasakyan, bandang alas 12:20 ng umaga. Multiple head injuries di umanong maagang ikinasawi ng binata. Dinala po sa Rayos Hospital. Pero pagdating po doon, na-declared pong dead on arrival si AJ Perez. Samantala, isinugod naman sa isang ospital sa Tarlac ang 5 niyang kasamahan na pawang sugatan bunga ng banggaan. Sa pagbisita ng Showbiz Central sa Twitter account ng aktor, nakita namin ang kanyang huling tweet. On the way home already from Dagupan, long drive ahead. Thanks to everybody who watched. Thanks to Zoe for the gifts and hi again to Jared. Sanhi ng trahedya, hindi naman na itago ng mga kapuso stars na dating nakatrabaho ni AJ ang kanyang biglang pagpanaw. Really sad. I really feel my prayers go out for you. Last night, I prayed that their family will be okay. I mean, he was still up and coming. 18 pa siya. 18 pa. So, really, it's a loss talaga. We never really got introduced with each other, pero lagi kami nagkikita. Tapos sa Lasal, lagi akong kinukuha pag may events. Tapos nag-muse ako sa second year high school and fourth year high school na siya. So parang nakikita ko siya, crush na crush. Kasi parang dati nung bata ako, nung hindi pa ako nag-artista, napapanood ko na siya noon. I'm sure marami kasi nagsasabi na napakabait daw. Sobrang bata pa niya, 18, ako 17. So parang hindi ko ma-imagine sa sarili ko na mangyari yun. Tapos ayun ang nangyari. So, ayun, may condolences po. Nakikiramay ang Showbiz Central sa mga naiwan ni AJ Perez. Tutukan, Regine Velasquez, umaming buntis. Ogie Alcacid, nangangamba sa maselang pagdadalang taon ng asawa. Kyla at Rich Alvarez, ikinasal na nga ba? Susunod na, silipin ang bagong kotse ni Chris Bernal na 1.4 million pesos daw ang halaga. At ang glamorosang pictorial ni Carla Abellana at ng iba pang kapuso stars sa ilalim ng internationally acclaimed photographer ni Tyra Banks.